Ayan, sige, papasukin muna natin. Mamaya na muna tayo. Sure, para hindi tayo abutin ng panalangin ng ating mga kapatid. Okay, ito na. Okay na, tropa, mga bas. Padali muna natin. Alright, ito na. Ayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kayo. Salamat sa inyo. Salamat po. Salamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa inyo. Salamat po sa inyo lahat. Unang-una, ako po ay nagpapasalamat sa inyong tiwala at suporta na ibinigay po sa akin noong nakaraang eleksyon. Alam nyo, mga kapatid, tayo mga taga Mindanao, Muslim, Kristiyano, magkakapatid tayo, kaya walang diskriminasyon doon sa Davao. At malapit po ako sa mga kapatid nating Muslim. Sobrang salamat sa inyong binigay na tiwala po sa akin. Landslide po ako doon sa atin sa Mindanao. Maraming salamat. Mga kababayan ko, I love you rin po. Mahal na mahal ko kayo. I love you rin po, ma'am. Alam nyo, ayaw po akong pakiusap sa inyo. Alam ko mahal niyo po si Tatay Digong. Yes, bro! Pakiusap ko sa inyo. Ipagpatuloy po natin, ipagdasal si Tatay Digong. Huwag po tayong tumigil hanggat hindi siya makabalik dito. Alam nyo, higit pa sa tatay, ang turing ko sa kanya, magkasama po kami sa nakaraang 25 years. Sobra pa sa kalahati ng buhay ko, kasama kami ni Tatay Digong since 1998. Ang aking lolo ay kanyang ininong siya. Ninong ang aking lolo ni Tatay Digong nung kanyang kinasal po siya. Ganun po ako kalapit kay Tatay Digong, kaya masakit po sa akin na namimiss ko na po siya. Sa totoo lang, gusto kong pumunta rin po doon para bumisita sa kanya noon pa. Ngunit hindi pa po kami pinayagan na makabisita doon. Kaya sa ngayon po, sulat lang po ako, nagsusumusulat sa kanya at sa kanyang pamilya, pinapadala po namin. Pero patuloy po ang ating pananalangin. At pinagbili niya po sa akin noon, unahin mo muna ang pagtatrabaho at pagsiservisyo sa ating mga kababayan. At yan po ang patuloy kong ginagawa ngayon. Ang sabi niya, huwag pabayaan ang mga kababayan natin, yung mga nasunugan, nasalanta, yung mga pasyente na mga mahirap. At patuloy kong gagawin ang pagtulong sa ating mga kababayan dahil yan po ang pinagbili niya sa akin noon pa man. Huwag pabayaan, lalong-lalo na yung mga kapatid nating nasunugan at mga mahirap nating kababayan. Alam niyo, pinagbili niya sa akin noon, isang beses lang po niya ang yung pag-advise niya sa akin. Sabi, hindi siya nakikialam sa aming pamulitika. Ang sinabi lang niya sa akin, gawin mo lang yung tama, gawin mo lang po yung pagtulong sa mga kababayan. Interes ng bayan, interes ng mga kababayan nating Pilipino at hindi ka magkakamali. Yan po ang parati kong ginagawa sa ngayon. Kahit sang sulok ng Pilipinas, bagyo, baha, lindol, putok ng bulkan, pinupuntahan ko yan. Alam nyo, sa hulo mismo, nasunugan doon sa tabi ng dagat, pumunta po ako mismo doon. Tawi-tawi, Basilan, pagbubukas sa Malasakit Center. Sino pong Maranao sa inyo dito? Maranao. Sa Lanao del Sur. Number 1 po ako doon sa Lanao del Sur, sa Marawi. At parati kami ni Tatay Digong noon. Ng 2017. Mahal na mahal po namin kayo. At saka iba talaga ang Muslim na magmahal. Totoong nagmamahal rin po sa ating kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyo. Salamat talaga. Walang katapusang pasasalamat po ang pinapaabot ko sa inyo. And of course, si Tatay Digong, salamat rin po sa inyong suporta sa kanya.
noong 2016 hanggang natapos po ang kanyang termino. Salamat po sa inyo. Pakiusap ko lang, patuloy tayong magdasal para kay Tatay Digong. Patuloy tayong manalangin sa kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi tayo pababayaan ni Allah po. Nandiyan dyan po si Allah na parating nakasubaybay po sa atin. Ngayon, meron lang po akong dalang tulong po sa inyo. Nabalitaan ko na sunugan kayo rito. Yung mga nakaraang araw din po, nung pagkatapos ng aking proklamasyon, imbis na kumain po ako sa magagarang hotel, mas pinili ko pong bumisita sa mga nasunugan at doon po ako kumain, nakipag-noodle fight po sa kanila. Nung nabalitaan ko rin po nasunugan dito sa Quiapo, parati po ako dito, no, tuwing nasusunugan po noon. Sa abot ng aking makakaya ay tutulong po ako sa inyo. Magtulungan po tayo sa mga nasunugan, huwag ko kayo mawalan ng pag-asa. Ang gamit po, nalalabhan, ang pera, kikitain. Pero yung perang kikitain na hindi na mabibili ang buhay. Importante buhay po tayo, magtulungan po tayo at kilala po ang Pilipino sa pagtutulungan po. Bilang inyong... Salamat po, salamat. Salamat kaibigan. Salamat sa inyo lahat ha. Ngayon, meron lang po ako dalang konting tulong po sa inyo. May dala po akong pagkain, may dalang konting tulong. At pinakiusapan ko rin po ang national agencies na tutulong rin po dito sa inyo. Ngayon, iba ito galing sa aking opisina, pagkain. Kumain na kayo, may dala akong burger kanina. May dala po akong burger. May dala rin po akong grocery packs. At may vitamins po akong dala. Ngayon, ito po, vitamina. Ito po. Pampalakas na inyong resistensya. At konting tulong po. Basta mamaya, idadaan ko po kay Kapitan. Lahat ng validated list ay makakatanggap po ng tulong. Pati water container, may dala rin po ako. Grocery packs, yung balde, magagamit nyo rin po ito. At mga bola, may dala po akong bola. Sino mahilig sa basketball? Ako po ang chairman ng Committee on Sports. Ay ako po, gusto ko rin pong batiin mamaya, no? Mamaya yung mga nanalo po. Ngayon, ito po yung aking tulong na dala sa inyo. Meron po akong dalang mga t-shirt rin po, magagamit nyo rin po ito. Magtulungan lang po tayo. Huwag ko kayo mawala ng pag-asa. Bukas po ang opisina ng Kuya Bongo. Tawagin nila po akong Kuya Bongo ninyo. Kahit saan tayo magkita, Kuya Bongo. Kahit hindi senador ang tawag ninyo. Alam nyo bakit? Wala po akong karte sa katawan. Kung ano sinasakyan ninyo, ganun din po ako. Kung anong kinakain ninyo, ganun din po ako. Totoo yan. Kahit saan na ako kumakain, kagabi nga, nag-drive-thru ako sa Jollibee. Nung nakita ko yung balot Pinoy, doon na lang ako kumain sa balot Pinoy. Binigay ko sa bata yung mga Jollibee na dala ko. So salamat po sa inyong tiwala sa akin mga kababayan ko. At mahal na mahal ko po kayo rito mga kababayan. Isang paraan po na labanan natin ng illegal na droga at ang kriminalidad through sports po. Ayaw ko po masayang yung inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan po ang kriminalidad. Through sports po itong akin. Meron na tayong eskwelahan sa National Academy of Sports sa New Clark City na pwede na po mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Yun po ang plano nating paramihin pa na maging regionalized para dun sa Mindanao. May eskwelahan po na National Academy of Sports. Pangalawa, chairman po ako ng Committee on Sports since 2019. Nakamit po natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics at nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics, di ba? Kay Carlos Yulo, taga Maynila po si Carlos Yulo. Palakpakan po natin si Carlos Yulo. At binabati ko rin po. Ngayon lang, recently lang po, nanalo po si Carlos Yulo ng ginto sa Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championship. Nanalo rin po siya ng bronze. Congratulations po kay Carlos Yulo. Palakpakan po natin. At palakpakan rin po natin si Carla Eldrew Yulo. Kapatid po ni Carlos, nanalo rin po siya ng silver. Doon rin po sa vault finals. Palakpakan po natin. At ang iba pa natin mga atleta, si Bernalyn Behoy, nanalo rin po sa Korea Open. David Paul Matibag, or si Bernalyn Bejoy. Clinton Bautista, silver po siya. Ulitin ko, Bernalyn Behoy, gold. David Paul Matibag, silver. Clinton Bautista, silver. Leonard Grospe, bronze po sa tournament po sa Korea Open 2025. At sa 2025 Taiwan Athletics Open, si Dem Monton nanalo rin po ng bronze sa 1,500 meters. So palakpakan po natin ang ating mga atleta.
Ako po'y naniniwala na ang ating mga atleta, kaya pa natin mag-produce ng mga medalist sa Olympics. Basta suportahan po ng gobyerno at ng pribado. Magtulungan po tayo sa ating mga atleta. At chairman ako ng sports since 2019. Proud lang po ako na marami na tayong napapanalunan ng mga ginto at mga silver at bronze sa Olympics ngayon, SEA Games at Asian Games. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan po. Kayo ang kinabukasan ng bayang ito. Edukasyon, importante po sa akin, kaya magpa-file po ako ng expanded free tertiary education para may choices po ang ating mga kabataan. Dahil pinasa po sa panahon ni Pangulong Duterte ito pong Free Tertiary Education Act na pinaglaban po natin. Chairman din po ako ng Committee on Health sa Senado. 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Di ba? Meron na tayong maraming malasakit center sa buong Pilipinas. Punta kayo ng PGH, Tondo, San Lazaro, sa Pabella, meron po mga malasakit center. Karapatan po ng Pilipino yan. Batas na po yan, isinulong natin. Ano bang kwalifikasyon ng malasakit center? Para sa mga poor and indigent patients, karapatan nyo po yan, pera nyo po yan. Ibinabalik lang po sa inyo sa mabilis na paraan. Though wala siyang sariling pondo, ang malasakit center po ay one-stop shop. Nasa loob na ng ospital yung 4 na ehensya ng gobyerno na tutulong. DSWD, PhilHealth, PCSO at DOH. Mga kababayan ko, pangalawang naging prioridad ko rin po Super Health Center, yung panganganak, dental laboratory, konsulta ng PhilHealth, dyan na po gagawin sa mga Super Health Center sa buong Pilipinas po. Hindi nyo na kailangan magpunta ng mga ospital. At tandaan natin, lahat tayo membro ng PhilHealth ha. Magpakonsulta kayo, kaya isinulong natin na magkaroon ng card. Kahit na mura na card para may pakita kayo tuwing kayo nagkakasakit po. Importante po sa akin, health is wealth. Ipaglalaban ko po ang kalusugan ng bawat Pilipino. Kaya sa PhilHealth, sinasabi ko parati, PhilHealth yan, health ng Pilipino po yan. Dapat po i-expand pa yung mga benefit packages na parati nating ipinaglalaban. Pangatlo po, ito pong Regional Specialty Center. Ako po ang principal sponsor sa Senado. Yung Heart Center, Kidney Center, Neonatal, Geriatric sa matatanda. Ilalagay na po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Halimbawa, sa atin sa Cotabato, lalagyan na po ng mga specialty center. May kakayahan na po mag-opera sa puso, sa Lanao, sa atin doon sa Amay Pakpak. Lalagyan na rin po ng mga specialty center para yung mga kamag-anak natin di na kailangan bumiyahe pa ng Maynila sa kanilang pagpapa-opera sa puso, cancer, neonatal. Kaya po, para sa akin, importante po ang kalusugan ng bawat Pilipino. Dahil katumbas po ng kalusugan ay buhay po ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala. Nandito rin pala ang aking kaibigan, si Philip Salvador. Idol Philip Salvador. Palakpakan natin. Si Mr. Efectivo. Salamat rin po sa inyong tiwala sa kanya. Palakpakan po natin si Philip Salvador. Mahal na mahal namin kayo ni Philip Salvador po. Mahal na mahal.